beautiful. So, may mga maganda naman akong update today because, ayun no, tingnan nyo. Una, yung mga flowering cactus. So, first time ko lang silang makita na ganyan, na talagang mabongga sila mag-flower. Kasi, last year, sinet up ko sila dito, mga bandang June to July yata yun. So, medyo nag-alangan ako kasi expected ko masusunog sila because yung sun nga dito is afternoon. And baka hindi sila mag-flower kasi mostly naman talaga sa astro and cactus is kailangan morning sun. But yun, nagulat din ako na mas flowering pa sila. Siguro din nakatulong din talaga ang paglalagay ng ang tawag dito ng fertilizer, which is yung bunny pop talaga yung pinaka nakatanim sa kanila dyan. So yun. Ayan, marami sa inyong pumapansin ng ating kristata. Opo, talagang lumaki na sila. Dati maliit lang sila pero napalaki ko sila. Madali lang kasi talaga silang alagaan. And kung mapapanood nyo po yung previous vlog ko, meron akong ginawang how to care on our kristata and kung ano ba yung magandang pot para sa kanila. So panoorin nyo po yun. Search nyo na lang po dyan. And then, marami na akong na-miss na flowerings ng astro. Kasi, yun nga, back to work na ako. Tapos na ang aking maternity leave. And, nakakatuwa naman to Nodon type na to. Bilog na bilog. Mas lumalaki siya ngayon. So, may mga jellyfish type tayo dyan. Yung mga plant type natin. Over there. Ayan. Tapos, yun. Ganda talaga ni Gymnocalycian Belgianum. So, sinebola laki na niya. Late lang yan mga B. So, kung di nyo caring bumili ng mga may ID na Gymnocalycian or even yung mga astro na mamahalin, bili ka na lang ng baby, mas mura. Ikaw na magpalaki. Oo, galingan mo lang mag-alaga. Ayan. Oh, nag-flower na siya. Tapos, dito, ayan, puro na sila nagpa-flower. Marami na din akong hinayaang mga flower. As in, madami. Hinayaan ko na lang yung mga flowering nila. Dito, ito, si hybrid na T-line. Ayan. So, ang galing. Para siya nagkakaroon ng crown. Tapos yun yung nagiging mas mamuscle. Kasi usually, ang T-line is yung ganito. Ayan, T-line hybrid. Ayan. Oh, diba? Ala ko flower buds. Pero it's the color. And nakakatuwa kasi parang dito siya. Parang hinhybrid siya dito. Ayan. Gymnocalycium T-line. Tapos, yung ating mga mga LBHB. Tsaka yun. Ito parang original na LBHB. Pag di ko naman sinasabing peke. Lime color kasi sila. Oo. Yung ito kasi, yung green talaga niya. Pag na-stress sila, nagiging maroon or something purple. Yan. Calamansi kayo dyan. Tapos, yun. Ano pa i-update ko? Hindi pa nagpa-flower yung mga ito. Need na kasi ding i-repat eh. Ito yung isang T-line. Yan, papri lang yan na panalunan ko lang sa isang seller. Ang ganda nito, yung top niya. Actually, yung mga ganito, mahirap nga siyang paugatin as in. Ayan, nag-back to kulay. Nag-back to kulay niya dati siya. Ayan. Tapos yung sa baba, ayan o. Ganda nito. Lalo na nito. Eto, mapula-mula pag na-stress. Ayan. Ayan, mga yan. Mga maganda yung pattern nila. Parang sila, mix sa, parang pinollinate sa may ID. Ito din o. Alam ko hybrid T-line na variegated to eh. Ayan. Ito, yung kulay niya, nag-fade.
Hanap pa tayo. At tas ayun, ito pa pala i-chismis ko. Remember this one? Ito yung may variegated na kristata na pinilit, na iniligtas ko from the rot. Ayan o. Diba? Oh, ang laki na niya. Mabilis lang siyang lumaki. Talaga as in. Yan. Yan. Effort and ano lang talaga. Patience. Effort and patience. Ayun. Ang cute-cute nila. Nawala yung kulay. Tapos alam nyo, yung flower bud na na-pollinate ko, kinain lang ng langgam. Nakakabwisit. Ayan. Tapos dito, ayan. Ang laki na nito. So, yun. Malaki naman na sila. So, yun lang update natin today. Thank you for watching Everything Nice and Mitch. Succulent Love. This is your nurse Bandita saying, God bless po at lagi mag-ingat.